Assalamualaikum mga sis, magandang umaga. So ito pala ay nakita ko agad ito sa aming bintana habang ako po ay nakaupo sa aking tahian. So ayun mga sis, lumabas na kami ni Mister mga sis para naman ay puntahan namin yung bahay ng anak niya kasi wala kasi sila dito, nandun sila sa ibang bansa. At nasira po yung aircon nila kaya puntahan na po namin ni Mister. Habang nasa daan kami mga sis, nasira po yung motor ni Mister. Ayan, so tumayo lang muna ako dito at chine-check ni mister kung ano yung problema ng kanyang motor. So may mga tendency talagang ganito mga sis. At may biglang huminto dito mga sis ay tinanong si mister kung anong problema niya. Tinatry ni kuya na tulungan si mister at hindi ko maintindihan kung ano yung pinag-usapan nila. Kaya tinawag ako ni mister, sabi niya ay sumakay ako sa rickshaw. Yun pala ay hindi na gumana yung motor niya. So, yun, tinutulak na lang ni kuya. Napakabuti talaga ng taong ito. Nakita niya kasi kami dalawa sa kalsada at huminto talaga siya at nag-offer ng tulong. Napaka-generous talaga ng ibang mga tao dito sa Pakistan. Marami ka pang makikita ng mga ganitong mga tao dito sa Pakistan na tumulong na walang kapalit. So, napaka-gaan sa puso talaga ang mga ganitong klase mga tao, mga sis. Kasi nag-i-exist pa po sila. So, ito mga sis ay huminto si mister, naayos na yung motor niya. At dito ay nagtingin-tingin muna ako sa mga paligid-paligid mga sis. Medyo hapon na po talaga nang kami ay umalis mga sisi. At huminto si mister at bumili na rin ng mga prutas. Ang mga prutas dito ay ano na talaga sa kanila. Parang normal lang sa kanila ito sa pang-araw-araw. At dito ay tinitingnan-tingnan ko rin yung paligid mga sis. So, umuwi na kami ni mister at heto mga sis ay lumabas ako konti kasi chine-check ko yung mga halaman ko. So, may mga tanim na ako na, ayan, tinatamnan ko na. Pero ready na yung aking aloe vera na i-transfer ko sa ibang mga pot. Ayan, so, niready ko na iyan. Nilagay ko dyan kasi parang uulan para maging malinis. At ang panahon pala ngayon mga sis ay humid pa rin. Napaka-humid pa rin sa labas. So, ito mga sis at aking moringa na nilagay ko dyan kasi may mga Pilipina talaga na gusto din nilang magtanim. So, niready ko na iyan. Binibinta ko rin iyan mga sis. Oo. At mga tanglad, binibinta ko. Mga moringa na dahon. At inalagaan kasi yan ni mister. So, mainit talaga dito sa loob ng bahay for this time. Hanggang September pa ito. Maging normal na lang yung weather natin ngayong October mga sis. So, dito tayo mag-usap-usap sa sala namin. Ayan mga sis, kumusta po kayong lahat? Mega mega shoutout pala sa ating mga viewers dyan sa Singapore. Mega mega shoutout sa ating mga viewers sa Hong Kong, lalo na sa Korea at sa Japan. Mega mega shoutout sa ating mga viewers sa Jordan at sa Canada, sa UK. At mayroon din po tayong viewers sa China. Mega mega shoutout sa ating mga viewers dyan sa Saudi at sa Taiwan. Mega mega shout out sa UAE. Kumusta po kayong lahat mga sisi? Sana po lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan. So, ayun mga sisi, maraming mga pinag-uusapan, lalong-lalo na mayroon tayong mga kababayan na may mga ibang karelasyon. So, of course, pinag-uusapan natin bilang mga babae. Okay? So, okay lang ba na ang lalaki ay humihingi sa atin ng pera? Ang mga bagay din na ito mga sisi ay dinidiscuss ko din ito sa anak kong babae. Kasi hindi naman natin maiiwasan na lalo na nasa Pilipinas na makipagrelasyon o mag-boyfriend ganyan at yung mga anak natin mag-aasawa, 'di ba? So, sa first step naman sa atin is lalo na mag-LDR ay hindi talaga natin maiiwasan ang mga ganitong bagay. Lalong-lalo na mga sisi ay marami ding mga lumapit sa atin na sila yung nagbibigay ng regalo sa kanilang mga ka-LDR. Para bang sa ating mga kabayan na Pilipina ay sila yung nag-i-express ng gift
At meron din pong mga lalaki na nagdidiman, nanghihingi ng pera. So ito po ay napaka-importante sa atin. So alam niyo mga sisi, kami po ay nagka-LDR ng asawa ko na ako po ay 22 years old. Oo, 22 years old po akong nakipag-chat sa kanya, which is alam ng mga solid na follower o viewers ko dati na parang hindi ko talaga iyon sinadya. Parang aksidente lang hanggang nagtuloy-tuloy yung chat-chat, no? Kasi wala pa tayong mga screen na touch screen na mga cellphone dati. Internet lang. Oo, tapos every hour magbabayad tayo. Ganon ba? So, ganon ba, Sisi? Dati kasi, ang mga apps lang ng dating site, yung naghahanap ka ng mga foreigner or ka-LDR, ay marami pong mga site na legit talaga. Oo. Nandun yung mga foreigner naghahanap ng mapapangasawa, nandun din yung mga kahit anong countries, mga Pilipina, Pilipino, na naghahanap din ng mga partner. So, kung ka-match kayo, compatible kayo, so of course, tuloy-tuloy yung chat-chat ninyo. Ayan. So, nandun na yung Yahoo, Filipina Cupid, Cherry Blossom, at kung ano-ano pang mga website. Ngayon kasi sa Facebook mga sisi ay ang mga tao doon, mostly sa ating mga kababayang Pilipina, nagpo-post sila ng kanilang, mayroong para ba siyang forum, pero public, makakita ang lahat. Hindi katulad sa dati sa amin na sa Yahoo ay kayo lang private na makipag-usap. Kapag nag-PM siya sa'yo, ganun ba? Hindi katulad ngayon na ipopost mo iyan, lahat talaga ng user ng Facebook ay nakakakita, nakakahiya. Mayroon doon na nagpo-post siya na nagbibikini lang kahit may edad na, tapos sabihin niya Pilipina siya, mayroon siyang anak, hiwalay, tapos naghahanap siya ng farm o ganon. Tapos yung mga tao talaga masisi, hindi mo ma-control iyan, pagtatawanan ka, ganon ba? At ikaw naman na nakakakita ay masasabi mo talaga na hindi pala maganda. Oo, kaya yung iba talaga hindi nakakontrol, nagbabash, ganito, ganyan. So, dati ay napaka-private nung mga panahon na iyon sa amin. Ngayon kasi hindi na mga sisi. Once na ma-post mo yan sa Facebook user, makakita talaga niyan. So, ang ating topic is about kung ang lalaki ang manghihingi sa iyo ng pera. So, ganito kasi yan mga sisi, lalo na sa mga may ka-LDR. Napakapangit talagang tingnan pag ang lalaki ang humihingi, di ba? Para bang red flag ba? Actually, nung kami pa ni Mister nag-LDR, hindi ako nanghihingi sa kanya mga sisi. Oo. Nung nag-run yung yung conversation namin every time, ay that time din, hindi ko rin alam na may ganyan-ganyan pala yan sa internet. Yan bang may bigay-bigay ng pera, may nanghihingi ng pera. Kasi nga that time ay para pang wala pa kaming mga idea. Dahil nga hindi masyadong high-tech ang panahon dati. Kailangan mo pumunta ng internet cafe. Wala talaga akong idea. From duty, sinamahan ko yung kaibigan ko. Tapos, lagi kami nag-internet kapag may time. Pero, noong nakilala ko na yung asawa ko accidentally sa chat, araw-araw na yon nag-uusap kaming dalawa. Oo, ang pinakamataas namin talaga na oras is 4 hours lang. Oo, 4 hours. Lalo na kung ang duty ko is night shift. Sa pag-out ko, tapos yung time niya, timing din na out niya sa time niya sa Abu Dhabi. So, ganito kasi yan. Nung kami pa nagchat-chat, hindi talaga ako, ganyan ba, bago lang kayo, bigyan mo ng pera, marami akong problema, ganito. Nakakailang ng ganyan din. Oo, nakakailang. So, kami dati ay know each other lang talaga. Kasi yung hinahanap ko dati is a serious relationship.
na-timing lang siguro ako sa marami ding mga nag-a-approach na mga chatmate. Maraming nag-a-approach, oh hi, hello, mga bastos, marami siyang ka-chat. So, para sa atin na naghanap ng serious relationship, ay wala tayong oras sa mga ganyan. So, iba lang talaga itong asawa ko, mga sisi. Nang kami, hindi talaga siya bastos, mga sisi. Napaka-gentleman, ganun ba? Pero, doon na baling ang interest ko sa kanya nang mag 1 month na kami. Oo. Wala akong, siguro hindi pa ako masyadong, para bang hindi ko pa masyadong kabisado ang mga ganyan, mga online. Oo. So, para sa akin, sa isip ko that time, is ako lang yung ka-chatmate niya. O, kasi siya lang yung talaga yung ka-chatmate ko eh. So, nung time na yon, syempre, mas matanda siya sa akin ng 30 years. At ako that time is 22, siya ay 52. So, wala akong idea, pag-uusapan lang namin ang mga bagay-bagay. Hindi pa ako masyadong open sa mga bagay about sa akin. Ang gusto ko lang iparating sa kanya ay naghahanap ako ng serious relationship na hindi Pilipino. Or hindi na ako mag-aasawa. Ganun ba? Walang plano. Kasi may anak ako, 'di ba? So, na-surprise lang talaga ako nang hiningiin niya sa akin yung address ko, yung details ko. Tapos, birthday ko that time ay biglang may mga alas 12 na ng hating gabi. 31 kasi March kasi yung birthday ko. May biglang nagbigay ng reference number. Wala akong idea dati, mga sisi, kasi hindi pa ako nakatry na pinadalhan ako ng pera. Hindi pa ako nakatry niyan. So, akala ko is pareho lang sa Smart. May ganon-ganon ba? Promo-promo. So, nag-message siya sa akin na happy birthday, ganon, ganyan. Nag-hope siya na okay lang yung pera na pinadala niya, ganon. So, hindi ako naniwala. Parang kinilig lang, pero hindi ako naniwala na may pera. Mayroon ng GCash dati, mga sis, pero hindi mo makukuha every outlet. Ano lang siya, para bang pili lang. May mga bangko na nagdadala ng GCash gaya ng Greenbank sa Pilipinas. Tapos mayroon ding ibang pawn shop na tumatanggap ng GCash. Hindi pa siya masyadong, para bang hindi pa siya masyadong sikat. Tapos biglang ayong nawala eh. So, first time na talang padala is GCash. Doon ko kinuha sa Greenbank. So, nakabahan ako no first time. So, yun. Binigyan niya ako ng birthday gift. Hindi, every time talaga, mga sisi, hindi ako humingi sa kanya. Siya lang nag-o-offer sa akin. Ang ganito kasi ang explanation natin. Kapag ang lalaki talaga ay serious sa'yo at gusto kanyang makilala, after nyan, kapag nakilala ka niya at naghahanap din siya ng serious relationship, alam niya yung mga needs mo. Oo, alam niya yung mga needs mo, at kahit hindi ka manghingi, ay nag-o-offer siya. For example, nagsisend siya sa akin ng every month na allowance kasi nagbabayad ako ng internet cafe. Every chat namin. Tapos, pangbayad ko iyon sa aking kwarto kasi nga, nagtatrabaho ako. Hindi naman masyadong malaki, mga sisi. Oo. Maliit lang. Pang ano lang. Pang internet at pang bayad sa room. Ganon lang. Pero malaking tulong din siya. Hindi ako nanghihingi sa kanya. Ano lang, bigla lang siyang mapapadala. Pero hindi talaga siya nag-skip every month. Nagpapadala siya. Kahit maliit lang na amount. So, ang pinakamaliit na amount na pinadala niya sa akin every month, 3,500. Pero, kasi may trabaho ako eh. Tapos, nagpapadala siya ng kapag mayroon kaming, nung tumagal na ang aming relasyon, mga sis. Nung tumagal na, mayroon na siyang pabibili, ganun ba, ng mga bagay. So, magpapadala siya ng malaking pera. Nung, nung pumunta na talaga siya dito sa Pilipinas, first, nagpapadala siya ng pera sa akin.
Kasi nga, pang bayad sa hotel, kasi magpapakasal na kaming dalawa. So, nagpapadala siya sa akin ng pera that time. Oo, kasi ang mga foreigner kasi, hindi yan pwede magbitbit ng pera sa airport na malaki. So, ang ginawa ng asawa ko is sinisend niya sa akin yung pera sa aking bank account. Oo, nasa mga 200,000 yata yon nung una. Kasi gagamitin namin sa kasal. Oo. Pagdating niya, kinuha niya yung 150 at iniwan niya sa akin yung 50,000. Oo. So, gano'n talaga. Tapos, ikaw na ang maghanap sa mga kwarto, gano'n ba? So, road to relationship talaga kami na seryoso. Ano kasi, kapag nag-LDR kayo, at marami kasing mga batang lalaki ngayon na naghahunting ng mga OFW, ng mga single mom. Kasi trend na kasi iyan sa TikTok. So, ang mga Pakistani at ang ibang mga lahi, parang nalalaman na nila yung mga kahinaan ng mga Pilipina. Para silang nagsabi-sabi, nagtitrend na ba? Mayroon ng mga scammer. Oo. So, ang ginagawa nila mga sis, yung iba, ito yung iingatan ninyo. Magchat-chat, tapos sila ang uuna na magsasabi na mahirap yung sitwasyon nila. Mayroon tayong isang Pilipina na nag-chat sa akin ng mga ganyang bagay. Kahit dati pa nung nag-confession tayo. So, ang lalaki yung magsasabi na mahirap ang sitwasyon niya, kailangan niya ng pera, ganun. Mga sister, pag ganyan po ang lalaki mga sister, during sa LDR ninyo, napaka red flag na po talaga niyan. Kahit sabihin natin na ang dami mong pera kasi OFW ka, naghahanap ka ng true love. Hindi true love ang hinahanap mo, kundi nang gagatas sa iyo. Hindi ka makahanap ng seryosong lalaki kung ganito. Oo. Kung gusto mo maghanap ng seryosong karelasyon, hanapin mo yung lalaking yung para bang ifa-feel sa'yo na valuable ka, ifa-feel sa'yo na nandyan siya at tumatayong pader. Babae tayo naghahanap tayo ng pader sa pamilya. Pero kung naghahanap ka lang ng for fun, yun lang panglipas oras, nasa iyo lang talaga iyan. Kasi ito lang ang i-remind ko sa inyo, ngayon napaka-trend na, alam na ng mga ibang lahi ang weakness ng mga Pilipina at alam na nila ng mga usap-usap. Marami na sa kanila ang nagtatarget ng mga babaeng may trabaho. Tapos, gano'n na ang mangyayari. Okay? Lalo na kung tayo ay may mas edad. Ngayon, during sa relationship ninyo, iisipin ninyo, seryoso ba to sa akin? Kasi ikaw serious na serious ka serious na serious ka. Ang una mo talagang titingnan kung siya ba ay seryoso din sa'yo. Kasi off the cam, baka may ka-chat yung iba. Paano mo ba malalaman kung seryoso sa'yo ang taong ito? Number 1, hindi siya magchat-chat ng iba. Pero wag kang maging praning, okay? Tatawag yan sa'yo anytime, morning mangungumusta. Palagi continue yung communication ninyo. Tapos siya yung mapagsabihan mo sa mga hinanaing mo sa puso, sa buhay mo. Ganun ba? At siya din, ganun din siya. Oo. Kagaya ng iba nating mga kabayan, nagpapalala na siya ng pera every month. Nabaliktad na. Okay? Kapag sinimulan mo ang ganyan, mayroon ding mga kabayan natin na sasabihan na uutang, tapos ibabalik lang. Ay, Diyos ko Lord, mga sis.
Ang hirap ng ganyan. Oo. Ano talaga yan? Kasi kapag nasa stage kayong mag-asawa kayo, siguro ganyang mga bagay ay makikita mo na kung ano ang sitwasyon ninyo kapag nag-asawa na kayo. Mga sisi, for short lang talaga. Napaka red flag niyan. Maniwala kayo sa hindi. Oo. Kapag sinanay nyo ng ganyan, LDR pa lang kayo, siya na yung nanghihingi sa inyo, napakapangit po talaga. Tapos ikaw din babae, kahit nag-LDR, hindi po talaga maganda ang ganyan mga sisi. For example, LDR pa lang kayo, ikaw na nagbibigay ng pera, ganito, ganyan, lalo na kung ikaw ay nag-OFW. Paano mo masusure ang ganitong bagay? Sabihin mo in love na in love ka. Tapos, in the end, ikaw yung pupunta sa lugar. Ikaw ang gagastos ng lahat kasi sinanay mo ng ganun. Ngayon, pag ganyan ang mga senaryo ninyo, at yun nga, magpakasal na kayo, pumunta ka dito, for example, dito sa Pakistan, nagpakasal na kayo, ikaw pa ang gumastos. Ngayon, pag nag-asawa kayo, tuloy-tuloy na iyan. Tapos, kung masaya ka sa ganyan, at ang dami mong pera, wala namang pipigil sa'yo. Pero mas masarap kasing damdamin na ang mahanap mo na tao ay siya yung nagbibigay ng value sa'yo. Siya yung nagpaplano ng future ninyo. Na may tao kang sasandalan. One day. Kami nga, nagkarelasyon kami ng asawa ko. Nagsustento siya sa akin every month. Kahit hindi malaki, di ba? Tapos siyang gumastos lahat sa kasal, sa lahat ng visa, kahit sa akin, visa, ticket siya. Wala akong ginastos kahit 1 piso. Tapos, malaki din yung natulong niya sa akin. Tapos, nung nagkaanak na ako, bumili siya ng lupa, binahayan ako sa Cebu. Malaki yung gastos niya. Kasi may anak kami. Sa buhay mag-asawa kasi, diyan mo na ma-realize lahat kung ano talaga ang realidad ng pag-aasawa. Kasi sa pag-aasawa, number 1 talaga is sa financial. Dahil may unang anak ako, may responsibilidad akong bit-bit. Okay? So, nung nasa UAE pa kami, sa Abu Dhabi, nagtatrabaho ako. So, ako yung nagsustento sa anak ko sa Pilipinas every month. So, nung nasa Pilipinas ako, mayroon akong negosyo, tahian. O yung tahian ko, malakas talaga kahit sa Pilipinas. Kahit nakakapagod, pero malaking tulong siya. Hanggang dito sa Pakistan, kahit maliit lang yung value ng pera, at least nakakaahon din sa allowance ng anak ko. Kahit grabing pagod. Doon na lang nagbago ang lahat. Kasi kapag nag-aasawa na kayo, nababalance na yung lahat. At financially talaga, dyan talaga magsa-start yung pag-aaway. Okay? Tapos, makakompare ka na sa mga bagay-bagay. Kapag nag-asawa na kayo, 15 years na kaming mag-asawa. Kaya napakahalaga na sa LDR pa lang, kilala mo na yung lalaking aasawahin mo. Okay? Napaka-importante sa ating mga babae talaga na may sarili tayong kita. May sarili tayong pera kasi mayroon tayong pangangailangan bilang babae. Kung kahit makaprovide yung partner mo, hindi kasi sa lahat-lahat ng oras na openly ka na makahingi. Kasi kapag magiging asawa ka na, makikita mo na yung struggle ng asawa mo, yung budgeting ninyo, lalo na kung may nagkakasakit, may nag-aaral. So, dyan nyo makikita lahat. Oo. Kaya, dumating sa punto yung mga ibang kababayan natin na kailangan mag-abroad ang asawa natin at tayo ay maiwan sa bahay. Magkita lang kayo once a year. Diba ang sakit nun? Kasi tatanda kayo na magkahiwalay kayo. Oo.
Yun ang pinakamasakit. Diyan talaga. Kaya, pag-isipan ninyong magbuti mga sisi, lalo na kung kayo ay nagtatrabaho now, tapos nakahanap kayo ng karelasyon. Kasi hindi forever na nandyan kayo sa ibang bansa para magtrabaho. Oo. Dumating ang panahon na magiging matured yung utak mo, dyan mo makikita yung practical na buhay. Mapapagod ka na. Mapapagod ka na talaga. Mapapagod ka na nang magkahiwalay kayo, nagtatrabaho ka, ikaw nagsustento sa kanya. O diba, forever ka na lang bang ganyan? Diba mas maganda na makahanap ka ng taong kaya kanyang i-provide. Tapos, one day, magkasama na kayo ng anak mo, buo ang pamilya mo. Ganon ang pinakamaganda talaga sa buhay sa mundo, na magkasama yung pamilya at mabigay yung needs ng ating mga anak. Tapos, for example, okay lang, mayroon naman akong anak sa Pilipinas. Tapos, matapos na silang pag-aaral, mayroon na silang sariling buhay. So, naghahanap ako ng lalaking makakasama ko habang buhay. Pero, ang nahanap mo is yung lalaking gagatasan ka. Masakit na katotohanan. Ang ganyang klaseng lalaki ay panandalian lang. Kung magiging forever yan, at mauubos ka. Kasi ang babae, mga sisi, ang buhay natin, lalo na ang katawan natin, ay unti-unting magbabago. Okay? Mapapagod, lalo na kung mayroon na tayong anak. Pag mag-edad ka na ng 50, nakakapagod na sa buhay. Na hanggang ngayon ay nagtatrabaho ka pa rin, nasa malayo, mag-isa, nakakalungkot. Tapos in the end, uwi ka ng Pilipinas, matanda ka na. At age of 60, mag-retire ka na. Tapos nag-iisa ka pa din. Kaya, sa ngayon, kung may ka-LDR ka at bata ka pa, dapat talaga isipin mong mabuti kung sino yung partner na pipiliin mo. Hindi mo rin mapaplano ang buhay. Okay? Sasabihin mo, okay, kailangan talaga ang hanapin ko is mga puti. Oo, mga blue eyes. Yung tipo bang ayaw ko ng mga Indian, ayaw ko ng Pakistani, ayaw ko yung mga naririnig kong mga poor country. Gusto ko yung mga European, mga American, okay? Pero, maraming beses ka nang nag-try, hindi ka pa rin nakahanap. Bakit? Ang pag-aasawa, mga sis, ay nakadepende yan sa iyong destiny, sa iyong fate, kapalaran mo. Ako hindi ko plinano na mapunta dito sa Pakistan. Hindi ko plinano na makaasawa ng Pakistani. That time, nagplano akong magkaroon ng sariling pamilya. Okay? So, gusto mo magkaasawa ng Amerikano. Kasi nakikita mo yung ibang kabayan natin na mayaman na, ganun, ganyan. Yun ang nasa isip natin. Mga sisi, kahit makasawa ka ng British, Australian, makasawa ka ng German, makasawa ka ng American, pagdating mo doon sa country nila, ang buhay ay pareho lang. Okay? Pareho lang as a wife. Ikaw magsisilbi, ikaw magluluto sa kanya. At pareho lang din, minsan nakakahiya na manghingi para sa pamilya mo. Sa sarili mo, okay lang kasi responsibilidad ka niya. Pero kung manghingi ka para sa pamilya mo, ay minsan nakakahiya din. Mas lalong nakakahiya kung may salita kang maririnig. Yun ang nakakahiya masyado. Kaya, hindi mo rin mapaplano. May iba din sasabihin na gusto kong mag-asawa, ganito, ganyan. Pero in the end, ang fate mo ay magiging matandang dalaga. So, wala. Oo. Kaya, mas better
Mag-pray ka lang. Hingiin mo sa Diyos kung ano yung faith mo. Hingiin mo sa Kanya na gusto mong mag-asawa, gusto mong magkaroon ng partner. Ganon. Kahit ang Diyos alam niya ang lahat ng bagay. Mayroon kang puso. Okay? Mayroon kang bibig. Ibulong mo lang iyan kung ano ang gusto sa puso mo. Okay? Kahit masabi natin na, alam ng Diyos na yan lahat ng ating gusto. Kahit alam, for example, kahit alam ng Diyos kung ano yung gusto mo sa puso mo, yun ang pinakagusto mo pero hindi nangyayari. Kasi nangyayari yan sa akin eh. Dati, nagpaplano talaga ako na gusto ko nang mag-asawa, magkaroon ng pamilya. So, yun, naging mabuting tao sa kanya. Gusto ko magkaroon ng anak. Gusto ko magkaroon ng pamilya. Yun ang plano ko sa isip ko. Pero, unfortunately, hindi siya yung faith ko. Nawala lang siya. Okay? Nawala lang siya kasi may sarili siyang plano sa buhay at hindi siya para sa akin. Okay? At hindi siya maganda para sa akin. So, ang kinikip ko lang yung anak ko. Oo. Tapos sinabi ko lang talaga sa Diyos that time, ikaw nang bahala sa buhay ko. Basta, kung ano man yung kamalian ko, ay kinukorek ko ng buong puso. Huwag mo lang kong iwan. So, hindi ko nakala na ito pala ang pinagkaloob niya sa akin. Magkaasawa ng ganito, magkaroon ng another na anak, magkaroon ng pamilya. So, tinanggap ko yung faith ko. Kaya hindi mo talaga mapaplano ang mga bagay, mga sis. Hindi mo mapaplano. Kahit na magka-LDR ka ngayon, bibigyan mo lahat, regalo, atensyon, pagmamahal, kahit ipakita mo pa ang ano pang ipakita mo. Kung hindi talaga para sa'yo, hindi para sa'yo yan. Kaya, ang taong para sa'yo ay yung taong kahit ilang beses pa napakitaan mo ng di maganda, ay babalik yan sa'yo. Yung mamahalin ka pa rin. Kahit anong mangyari, susuportahan ka pa rin. Tapos pag ganyan ang mga bagay, mag-post ka. Yung bang itigil mo muna yung sarili mo at suklian mo yung pagmamahal na yon para maging balance. Ganon talaga. Kaya, kung ikaw ngayon ay broken-hearted, kung ikaw ngayon ay may problema sa iyong pamilya or asawa, ang pag-overthink ay hindi talaga yan nakakatulong. Nakaka-depress yan. Nakaka-anxiety yan. So, mag-stop ka muna. Mag-stop ka muna. Magdasal ka na lang. Tapos, ibigay mo na lang sa panahon kung anong ibibigay sa iyo. Para maintindihan mo ang mga bagay-bagay. Kaya, kung ano yung mga natutunan ng ibang tao, ay dapat din na matutunan mo din sa sarili mo. Para hindi na maging huli ang lahat. Kasi, totoo talagang sinabi, ang pagsisisi ay nasa huli. Lalo na kung masaktan ka, yung bugbog ka na ng sakit. Pero natuto ka sa ganong mga bagay. Okay? Yun lang talaga mga sisi ang ma-share ko sa inyo. Ang buhay ng isang LDR, ang buhay ng isang nagiging dalagang ina, nag-iisang nag-aaruga sa anak. Yung walang-wala ka talaga. Yung na-reject ka ng mga bagay. Kaya mo yan. Itayo mo yung sarili mo. Kahit hindi masyadong mataas, at least unti-unti. Kasi kapag hindi ka gusto ng ibang tao, lumayo ka. Huwag mong ipilit yung sarili mo. Bakit? Kasi nakakawala yan ng respeto sa sarili. Kahit sino pa yan, kung
hindi ka nila gusto, run away. Yung malayong malayo. Kasi nakakapagod din ang magiging mabuting tao. Kaya minsan din, kailangan din nating sumuko sa pagiging ganyan at harapin mo na ang sarili para naman ay makabalik ka at makorek mo ang lahat ng mga bagay. Yun lang talaga. Kaya nagpasalamat lang talaga ako. Hindi ko na iniisip yung mga ganyan kasi magbibigay yan ng sakit sa sarili natin. 'Di ba mga sis? So, ayun na mga sis. Ito lang po talaga ang ma-share ko sa inyo mga sisi bilang isang Pilipina na kapag-asawa ng ibang lahi. So, ngayon lang po talaga mga sisi, ang priority ko sa buhay ay ginagampanan ko ang aking pagiging asawa dito sa bahay, pagiging ina, at palaging nagsusuporta sa aking anak nandun sa Pilipinas, at lalong-lalo na ang pagbibigay ng serbisyo ng pagtatahi ng ating mga kababayan na nandito sa Pakistan. Ayun, busy pa rin ang peg. Busy pa rin ako. So, maraming salamat sa lahat ng aking mga solid viewers dyan. Maraming salamat talaga sa inyo mga sis. Sana po ay mayroon kayong nakuha kuunti lang. At sana ay huwag kayong manghinaan ng loob. Oo. Laban-laban lang. Kaya dito lang po ang ating mga video mga sis. Maraming salamat sa inyo. Al-Hafiz.